Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Gising na ba yung ating mga kaibigan? Nakatulog ba kayo? Medyo mainit ngayon mga kaibigan, ha? Welcome sa ating programa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga. 1008 sa inyong AM band Radyo Ronda mga kaibigan. Ito po niyang balingkod, Papaal. Nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, sa Central Mindanao, mga nakikinig sa atin dyan sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao Province, sa General Santos City, Kitapawan, Coronadal, South Cotabato, at siyempre sa Samal Island, at sa Tugigaraw. Nako, naka-tune in na kagad yung mga members ng Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw City sa Cagayan Province dahil sa kanilang shortwave radio. Yan ang maganda mga kaibigan, yung mga radyo ngayon, mga transistor radio. Meron silang shortwave 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 6. Kaya hindi lamang yung mga different radio stations sa ating bansa ang napapakinggan, kundi maging mga radio stations sa iba't ibang lugar sa Asia. Talagang maganda talaga pag may shortwave radio. Pero maswerte at nakapasok tayo sa shortwave radio 2. Malakas na malakas ang ang broadcast ng Radyo Mindanao dito sa Radio Philippines Network. At malaking bahagi ng Mindanao napapakinggan tayo. Zamboanga, Sibugay, ayo. Zamboanga del Sur, ayo. Ug Zamboanga del Norte, ayong adlaw sa tanan. Sa Sulu Province, sa opisina ni Governor Toto Ta, nag-text, batiin daw sila sa pangunguna ni Saijin Uko at ang kanyang chief photographer na si Al Francis Salinas, at sa lahat na rin ng mga employees and staff ng Sulu Provincial Government, especially kay Governor Toto Tan, napakasipag. Makita natin yung litrato ni Governor Toto Tan sa Facebook ng Province of Sulu. Aba, sumasayaw ang gobernador. Sumasayaw during the celebrations ng Centennial Governance, celebration ng Centennial Governance dyan sa Sulu Province. Galing commending-kending ni Governor Toto Tan, kasama yung mga daan-daang mga mga tausog, mga employees. At meron pang Facebook si Governor Toto Tan, magaling palang kumanta. May tinatago palang talent itong si Governor Toto Tan ng Sulu mga kaibigan. Napakaganda pala ng boses nito. At imagine, meron siyang gitarista si Tuan Ben. At kumanta itong si Governor Toto Tan. So meron ng career bukod sa pagiging gobernador at sportsman. Itong si Governor Toto Tan, isa rin pala siyang songer. Kasi kumakanta ng mga songer. Oy, may magandang balita. Meron na ginawang balita itong si Joseph Sosobrado. At sa kanyang balita ay sinasabi niya na dinismiss ng Office of the Ombudsman yung kasong isinampa
laban dito kay dating Governor Sakurtan. Isinampa to mga kaibigan ng kanyang kalaban sa politika na si Kokoy Tulawi. At sa order na pinirmahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ay lahat ng kaso mga kaibigan dismiss. Itong complaint na final ni Kokoy Tulawi noong 2015 laban kay Sakurtan ay tungkol dito sa deklarasyon ni dating Governor Sakurtan ng isang state of emergency dyan sa Sulu Province. At itong state of emergency ay inilabas nitong si former Governor Sakurtan noong March 2009 matapos na dukutin ng Abu Sayyaf. Noong January 15, 2009, ang tatlong members ng International Committee of the Red Cross dyan sa Patikul, Sulu habang bumibisita sila sa provincial jail. At suportado ng Southern Command, Western Mindanao Command o Southern Command pa ba noon, at ng Brigade ng Philippine Military at ng Philippine National Police. Itong deklarasyon ng state of emergency ni Governor Sakurtan. At dahil dyan ay naging aktibo ang kampanya ng mga law enforcement agencies at ng PNP and the Armed Forces of the Philippines laban sa mga Abu Sayyaf. Dahil meron silang extra power mga kaibigan. Ito yung tinatawag na pag-aresto sa mga hinihinalang Abu Sayyaf supporters, Abu Sayyaf members nang hindi na kailangan ng warrant of arrest. Ngunit kinwestiyon naman ito ni Kokoy Tulawi at sa kanyang reklamo ay sinabi nitong lumabag sa Section 3C ng Republic Act number 3019. Itong si dating Governor Sakurtan. Si Sakurtan during his time as Governor of Sulu Province. Itong Republic Act 3019 ay ito yung usurpation of authority or official function na nakalagay sa Article 177 ng Revised Penal Code. At yung violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At nakasaad to sa Republic Act number 6713. At sa naturang proklamasyon, sinabi ni Tulawi na 8 katao ang suspected Abu Sayyaf ang inaresto ng walang arrest warrant. At bukod diyan ay nakapag-document daw si Kokoy Tulawi ng 20 iba pang kaso ng warrantless arrest ng kapulisan. At sa kanyang aligasyon ay sinabi ni Kokoy Tulawi na walang karapatan si Sakurtan na mag-declare ng state of emergency as governor. Kaya nga mga kaibigan, dahil dyan ay dineklara nga ng Supreme Court na hindi maaaring mag-declare ng state of emergency ang isang gobernador at tanging ang Pangulo lamang ng Pilipinas ang maaaring mag-declare nito. So dahil dyan, nawala na null and void itong declaration of state of emergency. At nanlumunga yung militar at pulis siya dahil dito. Kasi may hirapan na naman silang hanapin itong mga Abu Sayyaf. At sinabi naman sa desisyon naman ni Ombudsman Conchita Morales ay sinasabi niyang walang probable cause itong pagsasampa ng kaso laban kay dating Governor Sakurtan. Kaya na-dismiss. At sa ginawang balita ni Joseph Sosobrado, isang cameraman mga kaibigan,
ng isang local television ay nakausap niya itong si former Governor Sakurtan. At humingi siya ng reaksyon ukol dito sa pagkakabasura ng kaso o ng mga kaso. At sinabi naman ni Sakurtan na ina-appreciate niya itong mabilis na disposisyon ng ombudsman dito sa naturang mga kaso. At isa umano itong patunay sa justice system ng ating bansa. So yun mga kaibigan, magandang balita yan dahil dinismiss. Itong si Mr. Kokoy Tulawi ay dating gustong tumakbo tong governor, di ba? Noong nakarang eleksyon, natalo to. Natalo siya nung tumakbo siya noong May 2016 election sa Sulu. At even in the past, tumakbo rin siyang konsehal, talo pa rin. Gustong tumakbong mayor, talo pa rin. At yun. Kaya medyo talagang political opponent ni ex-governor Sakurtan, itong si Tulawi. Katunayan, nakulong to ng ilang taon mga kaibigan dahil sa kasong isinampan ni Sakurtan in connection sa patikul bombing. Binomba yung convoy ni Governor Sakurtan. Iniwan yung bomba sa isang motorsiklo na kaparada sa labas ng Kapitolyo at nung dumaan yung convoy ay pinasabog ito at sugatan dyan itong si Governor Sakurtan. Hindi lang natin matandaan kung kailan nangyari ito. Pero nakaligtas naman, pero marami ang sugatan. At dahil sa kaso niyan ay nakulong ng 3 taon itong si Kokoy Tulawi. Ngunit umapila itong si Tulawi hanggang sa madismiss yung kaso laban sa kanya, and after 3 years ay nakalaya itong si Kokoy Tulawi. Pero despite that, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pambabatikos. So, thank you kay Mr. Joseph Sosobrado sa kanyang balita na nasa Facebook. At ito'y may corresponding documents ng dismissal order. Alam niyo mga kaibigan, kahapon habang nanonood tayo ng congressional hearing, pinag-uusapan, ano ba itong pinag-uusapan sa congressional hearing? Di ba, yung kaugnay sa charter chains dahil sa issue ng federalism. Nagmurahan at muntik nang magsuntukan sina Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers at ang mas matandang si Surigao del Sur Congressman Prospero Pichay. Ito ay sa gitna ng mainit sa unang pagdinig ng Kamara kaugnay sa nasabing charter chains or chacha. Nag-init yung dalawa ng igiit ni Pichay na wala sa saligang batas ang Constituent Assembly. Kaya't hindi maaring basta na lamang i-convene ito. Ayon pa kay Pichay, dapat magpasa muna ng isang resolusyon ng Kamara para imbitahan ang Senado upang samahan ang Kamara na mag-convene bilang Constituent Assembly. Dahil dito, nairita naman tong si Barbers. Ang pagpipilit ni Pichay na tama ang argumento nito. At nagmosyon si Barbers mga kaibigan sa House Constitutional Amendments Committee na huwag nang i-entertain ang panukala nitong si Pichay. Tinawag niya pang senseless and stupid. And then sabi niya, pardon my French. Buga nito ay napilitan si Committee Chairman Congressman Roger Mercado na suspindihin muna ang hearing kahapon habang nagkakainitan itong dalawa. Tumayo pa tong si Congressman Barbers at nilapitan itong si Prospero Pichay. At minura, sinabi, putang ina ka. Sabi naman ni Pichay, putang ina ka rin.
At dinuro-duro nitong si Barbers, yung mukha nitong si Pichay. At hinawakan naman kagad ni Pichay yung daliri. Pero malakas yung pagmumura dahil narinig nga sa buong dyan sa lugar, sa kwarto kung saan sinagawa yung hearing. Sabi, akala ko talagang mga kaibigan, suntuka. Pero agad naman nang umawat ang mga ibang mambabatas. Kaya natigil ang komisyon hanggang sa lumabas na lang ng kwarto itong si Barbers at naiwan si Pichay. Pero matapos ng commotion, mga kaibigan, ay naghain naman itong si Congressman Harry Roque ng isang motion para i-adjourn ang hearing. Ang lakas manduro nitong si Congressman Barbers. Di ba? Dinuro-duro niya. Itong si Pichay naman, naunahan yata ng duro. Kaya, ayun. Hindi na kagad nakatayo. Tumayo lang to pag nung pag-alis na ni Barbers. Grabe, no? Palagay niyo kung magsuntukan tong sina Barbers at Pichay, sinong mananalo? So let's get it on. Ang laking lalaki ni Prospero Pichay. Maliit lamang tong si Barbers. Pero magaling manduro, mga At humingi naman ng paumanhi itong si Barbers matapos dito sa kanyang pakikipaggirian kay Prospero Pichay. At ang sabi niya, sorry sa taong bayan at uncalled for yung ginawa niya. Sabi niya, it was just a verbal altercation at wala namang physical na nangyari. At sinabi pa niya kung may nasagasaan siya ay humihingi siya ng tawad o apology. Gayunpaman, nilinaw ni Barbers na tanging sa taong bayan lamang umano ito humihingi ng apology at hindi kay Pichay. Pero balak ngayon, mga kaibigan, ni Pichay na dalhin sa Ethics Committee itong problema, itong pagmumura. Okay lang yan sa ibang bansa nga nagsusuntukan. Sa Taiwan nagbabatuhan pa ng mga silya, di ba? Diyan malalaman niya kung sinong matigas. At imagine, dinuduro yung mukha mo, hindi ka pumalag. Ako dapat habang dinuduro ni Barbers yung mukha ni Pichay, kinagat sana ni Pichay daliri. Kaya matindi. At ngayong araw, mga kaibigan, kaninang umaga na tuloy-tuloy na naman yung hearing ng Senado ukol dito sa extrajudicial killings na pinangungunahan ni Senator Richard Gordon o si Dick Gordon. Ganda ng pangalan, no? Dick Gordon. Pero sa hearing, mga kaibigan, napapanood natin sa television, parang monologue yung ginagawa nitong si Dick Gordon. Dahil halos siya na lang lahat na magsasalita. Tatanungin niya yung isang guest. Hindi pa tapos magsalita yung guest. Sabat na naman uli siya. Kaya nahihirapan yung mga speaker. Tignan natin dahil medyo mahaba-haba na naman yan. Ito ay may kinalaman sa extrajudicial killing sa droga. Pero kahapon, mga kaibigan, nagsampa na ng kaso itong grupong Volunteers Against Crime and Corruption or VACC laban kay Senator Laila De Lima na dating Secretary ng Department of Justice.
Sabi pa ni VACC, mga kaibigan, talagang tuloy-tuloy yung kanilang kaso. Pati si Herbert Colanco na isang drug lords na bilibid isinama. Pero hindi kasama naman si JB Sebastian, yung isa pang whistleblower. At binigyan pa, nilagay pa sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice itong si JB Sebastian upang masigurado ang kanyang kaligtasan at mga banta sa buhay kapalit ng kanyang testimonya. Kaya nga sabi ni House Minority Leader Danilo Suarez, talagang tutuluyan para matanggal sa Senado at makulong itong si Leila de Lima. At ayon kay Suarez, hindi ito nagulat ng sampahan agad ng kaso ng BACC itong si de Lima dahil kailangan umanong papanagutin ng gobyerno ang mga taong responsable sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Ang kaso ay isinampa ng VACC pagkatapos isara ng Kamara ang kanilang investigasyon, mga kaibigan, sa nasabing issue kung saan lahat ng 22 saksi o witnesses na iniharap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay inginuso lahat itong si de Lima na sinasabi di umano'y nakinabang sa illegal drug trade sa Bilibid Prison. Grabe, mga kaibigan, ang gulo-gulo ng bansa, ang gulo-gulo ng Kamara. Sinabi pa ni de Lima dahil sa sobrang galit niya, sasampulan niya raw si Pangulong Rodrigo Duterte at yung iba pang mga taong nagsasangkot sa kanya sa illegal na droga. Sabi ni Leila de Lima, this will be a test case. At sa Supreme Court niya, ihahain itong kanyang kaso. Hindi naman maaari, mga kaibigan, dahil you cannot file charges or criminal charges against a sitting president. Diba? Kailangan magantay siya ng 6 na taon. Hindi naman pwedeng kasuhan yung Pangulo dahil meron siyang immunity from suit. At kumpiyansa naman ang palasyo ng Malacanang na walang kahihinatnan ang ikinakamadang kaso ni de Lima laban kay Tatay Digong Duterte. Sa pagbibigay diin ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa isang media briefing, sinabi niya na walang kalalabasan itong kaso na ikinakasa ni de Lima. Ito yung grave abuse of power. At sinabi ni de Lima ay, she will seek the Supreme Court on the writ of amparo and writ of habeas corpus and come up with a test case of the limits of presidential immunity. Well, let's see, mga kaibigan. Pero, in my opinion, I think, this will really not prosper. Pero let's see kung ano ang kahinatnan nito. Alam niyo naman, mga kaibigan, di ba? Nung recent survey ng SWS ay lumalabas na mataas, grabe. Ang malaking satisfaction rating ni Tatay Digong Duterte sa unang 100 days nito sa kanyang pwesto. So ganyan kalaki ang tiwala ng mamamayan. At sa Mindanao, halos 96 or 98% ang trust rating ng Pangulo.
Siyempre, kauna-unahang sa buong history ng Pilipinas ba, kauna-unahan na naging presidente ang isang taga Mindanao. Di ba? Ang Mindanao, lagi tayong nahuhuli sa mga development efforts. Wala sa progreso, mahina ang pag-usad ng Mindanao. Nakasentro kasi ang power sa Maynila. At diba, kita niyo naman, ang gaganda ng mga tulay sa Maynila, maraming kumpletong mga sasakyan, lahat, mga factories, lahat ng tulay, kalsada, lahat ng mga government infrastructure projects ay nakasentro sa Kamaynilaan. Sa Mindanao, wala. Kaya nga nung nanalo itong si Tatay Digong, talagang sinabi ni Tatay Digong, bibigyan niya ng atensyon ng Mindanao. At hindi lamang Mindanao, Visayas din. Talagang dapat to may equality. Alam niyo ba mga kaibigan na kinukuha ng Luzon ang ating mga likas yaman dito sa Mindanao? Kukunin nila yung likas yaman, yung lahat ng mga mineral, ginto, pilak, at kung ano-ano pa, pati yung yaman dagat, kinukuha yan. 100% kukunin yan dito sa Mindanao and then dadalhin sa Maynila ng pamahalaan. And then ibabalik yan in terms of development projects, siguro mga ilang porsyento na lang. Lalo-lalo na yung Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hanggang ngayon talagang pinakamahirap pa rin ang ARMM. Kahit na sinabi nila matuwid ang daan dyan sa ARM. Diba, ang sinasabi nila, lumago daw, talaga daw naging maganda ang ARM. Pero wala naman tayo, kung sabi nga sa nakaraang budget hearing sa Kongreso, sinabi na talaga hanggang ngayon ay nakalugmok pa rin sa kahirapan ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kahit na pagkalaki-laki ng budget. Sa Sulu Province lamang, halos walang maibigay na proyekto ang pamahalaan sa Sulu. Mabuti na lamang yung airport dyan ay nirepair ng mga Amerikano, ng USAID. Kung walang USAID, hindi naman magagawa yung airport na yan. Saan naman kukuha ng pera ang Sulu Province? Yung mga paaralan nga hindi maipagawa. Hindi maipagawa ng Department of Education. Marami yung pier ng Hulo, hindi rin maipagawa ng gobyerno. Kulang yung mga kalsada. Mabuti na lamang kahit kakapiranggot ang pondo ng Sulu Provincial Government ay nagagawan pa rin nila ng paraan na maisakatuparan ng iba't ibang programa ng lalawigan. At during the time ni Sakurtan, when he was governor, ang daming socialized housing projects itong ginawa. At pati yung paaralan nagpatayo, mga mosque pinatayo, at ano pa ba, mga palengke, mga building. Ngayon sa Hulo, may pinatayong building yung provincial government na siyang nag-house ngayon sa iba't ibang ahensya. Binigyan ni dating Governor Sakurtan ng opisina ang National Bureau of Investigation upang itong mga nais na kumuha ng mga clearance ay hindi na kailangan pumunta pa sa Zamboanga City. Diba? At siyempre, pagpunta sa Zamboanga, maghihintay yan. Saan naman tutuloy kung wala mga kamag-anak? Di ba? So, gastos yan. Titira yan sa mga inn. Pipila yan sa NBI. Napakatagal pa naman ng proseso na para makakuha ng clearance. Kaya nga sabi ni Tatay Digong Duterte, lahat ngayon ng ahensya ng gobyerno ay lalo-lalo na yung mga nagbibigay ng clearance ay gagawing online.
So maaari nang kumuha ng clearance online ang mga nagdanais na magkaroon ng passport, mga nagnanais na magkaroon ng clearance from the NBI, o kaya gustong kumuha ng mga birth certificates. Talagang lahat online na. Pati yung Land Transportation Office. Hindi ko alam kung ba't ako pumuputok-putok yung aking dibdib pag nakikita kita. Tumataas ang aking blood pressure. Ano kaya to? Anyway, kahit naman nakakuha ng malaking satisfaction rating si Tatay Digong Duterte, ay sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na hindi dapat magkumpiyansa ang Malacanang dahil sa unti-unting nababawasan di umano ang popularity ni Tatay Digong Duterte. Ayon pa kay Lacson, ngayon pa lamang ay kailangan ng pag-aralan ng mga advisors ng Malacanang ni Tatay Digong kung bakit na nababawasan ang satisfaction rating nito sa maikling panahon na lang ng kanyang panunungkulan, o maikling panahon pa lamang ng kanyang panunungkulan. Sa opinyon ng senador, may hindi tamang ginawa itong si Tatay Digong kaya bumaba ang kanyang popularidad. At although mataas pa rin naman mga kaibigan, bumaba lang mula noong Hulyo ay positive 91 ang satisfaction rating ni Tatay Digong. Pero nitong Oktubre daw bumaba sa positive 86. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia mula September 25 hanggang October 1. Habang yung sa social weather station naman, ang trust rating ni Tatay Digong ay bumaba rin from positive 76 mula sa dating positive 79 o plus 79. Base sa resulta ng survey na inilabas nitong Oktubre 12 o kahapon, ay lumilitaw na 86% ang nakuhang puntos pa rin ni Tatay Digong sa approval at trust ratings. At umabot naman sa 1,200 ang mga tinanungan ng itong mga different survey firms. Pero mga kaibigan, sa kabila niyan talagang mataas pa rin. No doubt yan. Diba? No doubt yan. Talagang mataas yan. Anyway mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Radio Diary. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, ponete 08. Verdadero servicio, completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, H08, más fuerza para llegar a Magarayo. Philippines Network, Radyo Ronda.
D-Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, pone H08. Verdadero servicio completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, H08, más fuerza para llegar a Magarayo. Grabe. Grabe, Jude. Grabe yung aming station ID. Ipatotokhan ko tong aming technician eh. Sumobra sa pandesal at sardinas. Ay nako mga kaibigan, maraming tao ngayon ang walang pera. Maraming tao ngayon ang puro utang. Natapos yung piyesta ng Zamboanga. So ngayon kamot ulo dahil pagdating sa sweldo, lahat pambayad ng utang. Yan ang talaga, pag piyesta talaga, gusto natin i-impress yung mga ibang tao. Kaya utang dito, utang doon, 5, 6, 10, 11, para makabili ng lechon, makabili ng manok, makabili ng karne, para pag dumating yung mga bisita, sige kain kayo, kain. Ngayon, sakit sa ulo, daming utang. Hindi lang maraming utang, mataas pa ang blood pressure, mataas pa ang cholesterol, may hangover pa. Nako, kahapon, dami nagiinuman. Alam nyo mga kaibigan, ito yung payo natin sa mga taong mahilig uminom. Nako, galing na ako dyan. Tagal kong uminom. Hanggang sa bangketa, sama yung mga tropa, inuman. Hinebra. Hinahaluan namin ng 7-Up, hinahaluan namin minsan ng Mountain Dew. Yan. Minsan, pag pati buko juice, inihalo na. Ubos yung pera sa inuman. Kaya, nako, wala kayong mapapala mga kaibigan sa alcohol, sa inuman. Marami tayo nakikita eh. You know? Yung mga hikaho sa buhay. Mahirap na nga yung ating sitwasyon. Inuman pa rin ako. Tapos pagdating sa bahay, aawayin mo yung asawa mo dahil walang ulam. Walang kanin, walang makain. Hindi mo inisip nung nakikipag-inuman ka, yung kwarta sanang pambibili mo ng bigas na ubos. Di ba? Tapos uuwi ka ng lasing. Saka mong pagmumurahin yung mga nasa bahay. Pag umiyak pa yung bata at meron kang maliit, papaluin mo pa. Naku po. Kaya talagang iwasan na natin ng pag-inom. Huwag na tayong uminom. Kung gusto nyo uminom, tubig na lamang at maganda pa sa katawan. Yung water therapy na tinatawag. Huwag na tayong uminom. Iwasan natin ng pag-inom dahil malaking halaga ang ginagastos natin. Iinom kayo ng beer, di ba? Kunyari, para may tama, haluan nyo pa ng hinebra yung beer. O kaya pagdating ng sweldo, okay, takbo kagad sa Governor Camins. Inom kagad, takbo kagad sa mga beer house. Alam nyo sa beer house, mga kaibigan, magsawa rin tayo dyan. Dati, bawat sweldo, nandito sa beer house, kasama yung mga barkada. Pag nasa beer house ka, panay ang palakpak nung katabi mo eh. Bawat palakpak yan, hindi mo pa nararamdaman kasi may sweldo ka pa. Di ba? Pero bawat palakpak niyan, magkano? 300? 350? Tapos dadating yung ladies drink, kakapiraso, kukunti lamang. Siguro mga 120 ml lang yata at pineapple juice pa.
Kaya yung mahilig sa beer house, nako, umuwi na lamang kayo na maaga para hindi magalit yung asawa ninyo. At kung dalaga kayo, binata pala, wag na kayo magpunta sa beer house, itabi na lamang nyo yung pera ninyo. Mag-ipong kayo dahil walang manyanyari sa inyo sa beer house. Sasakit lang yung puso ninyo. At kung ilalabas nyo naman yung babae, gagastos pa kayo, magbabayad kayo ng bar fine. Magkano bang bar fine ngayon? 1,500 yata. Yung bar fine, ito yung pangbayad mga kaibigan sa beer house upang mailabas mo yung babae. At yung babae, minsan ang presyuhan yan 1,500, 2,000, 2,500. Diba? So, baka magkasakit pa kayo niyan sa sexually transmitted diseases, diba? Dr. Rodel Agbulos. Ang daming kaso ng sexually transmitted diseases sa Zamboanga. Ngayon pa lamang, pagdating ng alas 5, alas 6, kita nyo na yung mga babae dyan sa downtown. Dami ng babaeng iikot-ikot dyan. Nakatambay na yan. May sa Tomas Claudio, sa Governor Lim. Minsan, pag sa mall. Kukuha lang sa titigan yan. Tapos, senyasa na. Parang sabong, logis, di ba? At hindi nyo alam, nako, bago kayo makagamit yan, ilang lalaki na dumaan sa mga kamay ng mga yan. At kung kayo may asawa, asawa na lang nyo pagbalingan ninyo. Kung wala naman kayong asawa, manood na lang naman kayo sa YouTube. Ang dami niya, kaya manood kayo sa online. Para ma-satisfy ang ninyo, kaswapangan ninyo sa sex. At sa mga teenagers naman, iwas ang masyadong pagbabarkada. Kasi nakaka-impluwensya ang barkada, mga kaibigan. Dahil pag namali ka ng barkada, naku, gulo yan. Andyan yung rambulan, andyan yung inuman, andyan yung naninigarilyo. Di ba? Pinaghihirapan ng mga magulang ninyo na papag-aralin kayo. Tapos, paglabas ng eskwela, barkada, nako. Minsan, nagbubulakbol pa. Kaya iwas na lamang. Unahin nyo muna pag-aaral, mga kaibigan, mga teenagers. At pag nakapagtapos kayo mag-aral, makakapaghanap kayo ng magandang trabaho. At masusuportahan nyo na ang inyong mga kapatid. Wala kayong kapatid, siyempre yung pamilya, yung nanay, tatay ninyo. Ganun lamang yun. Kailangan pay it forward. Hindi naman pwedeng nakatapos ka ng pag-aaral, nakapagtrabaho ka, suluhin mo yung kinikita mo at hindi ka natutulong sa iyong mga magulang kahit man lang pambili ng isang sako ng bigas bawat buwan. Hindi ganun ang buhay. Marami tayong kilala na minsan pinaghirapan ng magulang na iahon upang makapag-aral nakagraduate ako. At nung nakapagtrabaho, hindi man lang mabigyan ng konting tulong ang kanilang mga magulang. At marami tayong nakikita at nakakahabag dahil sa ugali ng mga kabataan ngayon. So, kung kayo nakikinig sa mga magulang naman, lagi nyong i-guide o i-giya itong mga anak ninyo upang hindi sila mawala sa landas ng kabutihan. Pero mga kaibigan, bati-bati muna tayo at kahapon ay naging busy tayo. Batiin muna natin ang employees and staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. Napakaganda dyan, mga kaibigan. Ang laki-laki ng kanilang mga swimming pools at yung kanilang mga restaurants, yung kanilang mga hotel rooms. Talagang napakalinis, napakaganda. World class yung amenities. Kaya kung nag-iisip kayo kung saan maaaring magbakasyon o kaya mag-celebrate ng weddings, birthdays, anniversaries, baptismal, lahat na. Surpresahin ninyo yung asawa ninyo, kapatid, or girlfriend or boyfriend. Saan pa? Di sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kahit mga business seminars, mga retreat, o kaya mga workshop, pwede dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At 10 minuto lamang yan, mga kaibigan, from Davao City.
Napakadaming mga water taxis dyan sa Davao City at anytime pwede kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kaya kung nais ninyong magliwaliw, tawagan nyo sila sa kanilang telepono. Save ninyo to mga kaibigan sa inyong cellphone. At kung ready na kayo, then go sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. You can call them at telephone number 082-284-2000. Ulitin natin. Ang kanilang telepono ay, yung area code na is 082-284-2000. O kaya, maaari ninyong i-text. Kung meron kayong only text, only call, i-text sila sa numero 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung cellphone numbers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Nako, i-save nyo na to. 0998-967-8001 hanggang 8005. At syempre, good afternoon sa mga reporters, editors, staff ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Meron silang maganda yung kanilang banner ngayon for this week. Ang title ay Go to Hell. Ito may kinalaman sa rhetoric nitong si Tatay Digong Duterte sa mga Amerikano. And then ang kasi pang headline sa investors ay Sulu Province. Mag-i-invest. Napakaraming investors ngayon ng Sulu Province. Ito ay reflection lamang ng kung gaano kasipag itong si Governor Toto Tan. Dahil sa kanyang mga iba't ibang programa at sa gumagandang peace and order situation sa Sulu Province. Kaya magbubukas ng biyahe ang Negros Navigation Shipping Company from Zamboanga to Sulu and vice versa. At syempre yung San Miguel Corporation, ito maganda. San Miguel Corporation, nangangailangan sila mga kaibigan ng mga contract poultry growers sa Sulu Province. Nako, ekta-ektarya. Ibig sabihin nito, isusupply kayo ng San Miguel Corporation ng mga sisiw at kasama ng mga pagkain, lahat ng gamot sa mga sisiw para sa mga manok, pati na rin ang kulungan. Ang ipoprovide nyo lamang ay lupa at manpower. And then after that, bibilhin ng pagmalaki na yan, siguro in just 30 days o less than 30 days, pag malaki na yung mga manok na yan, bibilhin na, kukunin na ng San Miguel yan at i-export na nila yan sa Sabah. At yung mga iba ay dito sa Mindanao. O di nakat pa nga yung kanilang di ba? Yung kanilang shipping time from Luzon to Mindanao. Kaya siguradong magiging fresh ang poultry supply ng Sulu Province at ng Mindanao. Hindi lamang poultry supply mga kaibigan, hindi lamang contract growing ng poultry at magtatayo rin ang San Miguel Corporation ng power plant dyan sa Sulu Province dahil pinapunta ni Tatay Digong last week itong si Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture upang tignan kung ano ang kailangan ni Governor Toto Tan sa kanyang lalawigan. Mabuti pa yung Pangulo talagang nakatutok sa lalawigan ng Sulu. Ilang beses na bang pinatawag ni Tatay Digong itong si Governor Toto Tan tsaka yung kanyang ama na si Sakurtan sa Malacanang. Merong litrato nilabas yung Malacanang, nagdi-dinner etong si Tatay Digong Duterte kasama etong si Governor Toto Tan at si Sakurtan. Kumakain sila. Ilang beses yan. Talagang importante ang tiwala at ang credibility. Kaya kudos kay Governor Toto Tan. Nagpapabati pala yung Yaki Herbal Laboratory kina Mr. and Mrs. Romy and Lulu Elusfa.
Siyempre, ano pang kailangan nyo? Yaki na. Yayaki ang kanyang anak. Yaki Herbal Capsule, Yaki Multivitamins para sa mga baby, at Yaki Soap sa lahat, panlalaki, pambabae, pang bading, pang tomboy, lahat. Walang pinipili ang Yaki Soap. At syempre, hindi magpapahuli itong si Alili. Araw-araw, oras-oras nagpapabate sa kanyang mahal na asawa na si Ramil Kamay. Ramil, ano ba pinapakain mo rito kay Alili? Bakit talagang hindi ka nalilimutan araw-araw, everyday, oras-oras? Ano kaya pinapakain itong si Ramil Kamay sa kanyang may bahay na si Alili ng Baliwasan dyan sa Zamboanga City? Mukhang meron akong iniisip Alili, mukhang itong si Ramil mukhang masarap magluto siguro. Kaya talagang healthy itong si Alili. So good afternoon sa lahat ng mga taga-Baliwasan, especially sa Norte family. At siyempre sa kanyang loving husband daw si Ramil Kamay, coming from Alili. So lahat, hindi lang taga-Baliwasan, sa lahat ng buong Mindanao, binabati natin ng isang magandang hapon. Tandaan ninyo, konting ingat sa pagkain, sa lahat, at maging mapagmatsyag tayo. Tulungan na atin yung ating mga kapulisan. Kung meron kayo nakikita ang mga kaduda-dudang kilos ng mga ibang tao, ng mga bagong mukha, nako, pagmatsakan nyo. At kung meron kayo cellphone, kunan nyo ng video. Sikreto lang, baka pag nahuli kayo, bariling. At i-report ninyo. At kung meron kayo nakita mga abandoned baggage o mga bag na naiwan, karton, huwag din yung bubuksan. Lalo na kung nasa mga mataong lugar. Tawagan ninyo yung inyong pulis o kaya yung mga barangay officials at para ma-check maigi yan dahil sa panahon ngayon medyo delikado. Alright mga kaibigan, ako, wala na talaga, paubos na yung aking power dito, wala na tayong oras. Pasalamat po na tayo sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa ating programa sa Radyo Mindanao, dito lamang sa Radio Philippines Network 1008, mga kaibigan, sa inyong AM band sa Zamboanga. At malawak ang ating broadcast. Salamat sa RPN Zamboanga at sa ating manager na si Philip Aboy. Ano mga kaibigan, pati sa aming technical director na paulit-ulit na ipinilay yung aming station ID. Siguro in love na naman to. Ito po niyang bagong lingkod, Papa Al, nagsasabing isang magandang hapon. Ingat po tayong lahat. I love you, Mama. Chup chup. Take care.